Breaking news, muling inatake ng Israel ang Gaza. Noong unang tala, umabot lamang ang 9 ang kumpirmadong nasawi hanggang sa umabot ito ng 26. Pero ang pinakabago ngayon, umabot na ito sa 104 ka mga tao ang kumpirmadong nawalan ng buhay dahil sa matinding airstrike na isinagawa ng Israel sa utos na rin ni Benjamin Netanyahu. At dahil dito, isang nuclear country ang pumalag dahil sa ginawa ng Israel. Anong bansa ito at ano ang kanyang ginawa? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito, nandito ka na rin lang naman at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 30, 2025. Malapit nang matapos ang buwan na ito at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza. Tama ang inyong narinig. Kahit na namamayagpag ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza, ay patuloy ang kanilang palitan na mga pag-atake. Inakusahan ng Israel na ang Hamas ay umaatake sa mga sundalo ng Israel na nasa Rafah at sa Khan Yunis. Yan ang dahilan kung bakit ang Israel ay nagsasagawa ng mga paghiganti. Maraming mga pag-atake ang ginawa ng Israel sa loob ng Gaza. Gumamit na ito ng kanilang mga fighter jets at halos buong Gaza ay muling inatake ng Israel. Maraming mga natitirang mga gusali pa sana, pero pinabagsak ito ng Israel. Isa pa sa mga dahilan ng Israel kung bakit nag-aalburuto sa galit ang IDF, kaya nagsasagawa ito ng mga matitinding pag-atake. Dahil ayon sa Israel, merong mga kabaong na inihatid sa Red Cross upang ihatid sa Israel dahil ito raw ang mga bihag na hinihingi ng Israel. Pero nang ito ay siyasatin ng forensic ng Israel, napag-alaman na ang laman ng mga kabaong ay hindi mga Hudyo kundi mga Gazans. Kaya naman agad na nag-utos ng pag-atake si Benjamin Netanyahu dahil isa raw itong napakalaking violation sa kanilang agreement. Agad na lumipad ang mga fighter jets ng Israel at nagsagawa ng mga pag-atake. At eto na nga, sa unang resulta ng pag-atake ng Israel, umabot sa 9 ang kumpirmadong nasawi. Ito ay ayon sa Gaza Health Ministry. Pero matapos lamang ang ilang oras, ang nasabing 9 na nasawi, umakyat ito sa 26. At ngayon lang araw na ito, October 30, mga alas 10 ng umaga, ibinalita na ang mga nasawi pala sa ginawang pag-atake ng Israel ay umabot na sa 101 hanggang 104. Hindi magkapareha ang ibinabalita ng ibang news site, pero isa ang malinaw, lampas 100 ang mga nasawi. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Arab News. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Israel tungkol sa balitang ito. Maliban sa kanilang sinabi na ito ay under investigation. Pero malinaw ang sinabi ng Israel sa pamamagitan ng Defense Minister nito na si Israel Katz. Sinabi nito na ang kanilang pag-atake will continue hanggang sa makuha nila ang kanilang goal, hanggang sa tuminuraw ang Hamas, hanggang sa ibigay ng Hamas ang mga bihag na kanilang hinihingi, lalong-lalo na yung mga buhay at wala ng buhay. Ngayon, sa ceasefire na namamayagpag sa pagitan ng Israel at ng Hamas, parang wala ngang ceasefire dahil araw-araw ay merong mga ibinabalita na merong palitan ng mga pag-atake ang magkabilang panig. Ako sa rito, ako sa doon. Atake rito, atake doon. At ngayon, sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel na kumitil ng maraming tao, merong nuclear power country ang pumalag.
Ito ay ang bansang Pakistan. Ayon sa ulat ng Arab News, Pakistan condemns Israel for resuming Gaza bombardment, says truce violated. Maliwanag na sa ulat ng Arab News na tahasang sinabi ng Pakistan na ang nag-violate ng kanilang agreement ay walang iba kundi ang Israel. Bagay na hindi naman tinatanggap ng Israel. Ayon kasi sa Israel, nagsasagawa lamang sila ng pag-atake bilang paghiganti sa mga ginagawang violations na ginagawa ng Hamas. Ayon sa Pakistan, isa raw napakalaking violation of international law ang ginawa ng Israel. Nanawagan pa ito sa maraming mga bansa na pahintuin ang Israel sa kanilang ginagawang muling pag-atake sa Gaza. Bold ang Pakistan sa kanilang pagkondina sa ginawa ng Israel. Bold din ang Pakistan sa kanilang pagsuporta sa mga Palestino o sa Hamas. Nakikipagkaibigan pa ito sa mga bansa na kung saan kalaban ito ng United States of America na siya namang kakampi ng Israel. Katulad mga kaibigan ng kinakaibigan ng Pakistan, ito ang China, maging ang Iran at ang Russia. Pero malaki rin ang impluensya ng United States of America sa bansang Pakistan. At katunayan, sa digmaang nangyari sa pagitan ng India at ng Pakistan, tila mas nakikipag-usap pa si President Donald Trump sa gobyerno ng Pakistan kesa sa gobyerno ng India. Ang Pakistan at Israel ay walang formal na diplomatic relations. Mula noong 1947, ang Pakistan ay isa sa mga bumoto upang ang Israel ay hindi maging estado. Kumbaga, tutol na tutol ang Pakistan sa pagiging estado ng Israel. Pero pagsapit ng Six-Day War, hindi sumali ang Pakistan sa gera sa pagitan ng ibang Arab countries laban sa Israel. At sa situation ngayon sa Gaza, mas pabor ang Pakistan sa tinatawag na two-state solution. Hindi man maganda ang ugnayan sa pagitan ng Israel at ng Pakistan. Pero merong mga pagkakataon na nagkakaroon ng komunikasyon ang dalawang bansang ito. Ito ay sa pamamagitan ng effort ng Turkey. Ginamit ng Turkey ang kanilang konsulada sa Ankara at sa Istanbul upang ang Israel at Pakistan ay magkaroon ng palitan ng informasyon. At hanggang ngayon, hindi pa rin inaanunsyo o walang nangyayaring pag-uusap upang ang Israel at ang Pakistan ay magkaroon ng diplomatic relationship. Nako, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza? Gayong, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay galit na galit dahil sa mga nasabing violation na ginagawa ng Hamas. Yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka pa lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!